Narito kung bakit hindi ka na makakagawa ng sarili mong PC sa ngayon. Para sa marami sa atin, ang kakayahang i-customize ang sarili nating karanasan sa paggamit ng computer ay pinakamalapit na natin sa mga tagumpay ng kalayaan ng mga boomer, tulad ng pagtatayo ng sarili nilang bahay. Kung kailangan mo ng high-performance na makina para sa gaming o video rendering, ang paggugol ng oras, kaalaman at pera sa paggawa ng sariling hardware mula simula ay madalas pinakamainam, kahit umabot ng 4,000 piso. Malapit nang kunin ng generative AI ang oportunidad na yan sa'yo. O, ang teknolohiyang nagpapataas ng halaga ng shareholder ay banta rin sa mga pangarap mo sa paggawa ng PC. Ang mabilis na paglago ng AI industry ay nagdulot ng demand shock ayon sa mga ekonomista. Dito pumapasok ang biglaang pagtaas ng demand para sa napakaraming iba't ibang bahagi na dati ay para lang sa mga espesyalisadong gamit, na nagdulot ng matinding pagtaas ng presyo. At malaki ang epekto nito. Kung gusto mong bumuo ng sariling PC, lalo na high-end gaming PC, tiyak narinig mo na ang tungkol sa graphics card. Mas kilala sa mas malawak na termino bilang Graphics Processing Units o GPU. Ang mga ito ay literal na ginagawa ang iniisip mo. Pinapahintulutan nila ang iyong PC na magproseso ng graphics. Ibig sabihin, pag-render ng animations, videos, images, 3D modeling lahat-lahat. Pagdating sa visual output, mas maganda ang GPU, mas magiging smooth ang visual experience mo sa bago mong PC. Ang problema, kailangan din ng mga generative AI data centers ng mga GPU na yan, at mas marami silang pera kaysa sayo. Inaasahang tataas ng 15-20% ang presyo ng GPU sa maikling panahon dahil sa mataas na demand ng AI. Dahil tuloy pa rin ang AI wars, medyo optimistic ang mga projection na ito. Ang GeForce Ray Tracing Texel Extreme 5070 Ti ng Nvidia ay inilunsad sa medyo mahal pero karaniwang presyo na $700 at $49. Ngayon, binebenta na ito ng halos $1,000. Dahil sa mga kumpanyang AI na nagtutulak ng sobrang taas na demand kaya hindi makasabay ang supply chain ng PC. Natuklasan ng isang investigasyon mula sa PC MEG ang kaparehong matinding pagtaas ng presyo sa Ray Tracing Texel Extreme 5080. Nagsimula itong ibenta sa halagang $70, at ngayon, minsan umaabot ito sa nakakagulat na $1,700. Ito ang napakataas na presyo na kailangan mong bayaran kung makakahanap ka pa. Pinangungunahan ng mga AI na kumpanya ang backlog dahil sa tuloy-tuloy na pondo mula sa mga investor at hindi ito bumabagal. Ayon kay Micron, kahit sa pinaka-optimistikong prediksyon, magtatagal pa ng hindi bababa sa 2 taon ang kasalukuyang kakulangan ng mahahalagang bahagi, base sa kasalukuyang sitwasyon. Walang masyadong tagahanga ang Micron dahil nag-shift sila mula consumer market papuntang AI sales. At kahit doon, sobrang dami ng mga order, kaya idineklara na ng kumpanya na sold out na sila para sa 2026. Ang Samsung at SK Hynix ay kabilang sa Big 3 ng paggawa ng computer component. At ginawa nilang pangunahing focus ng kanilang paggawa ang high bandwidth memory, ang uri ng memorya na pinakaangkop para sa mga AI data center. Kung pag-uusapan ang memorya, simula pa lang ang GPUs ng problema. Narito na ang RAM-pocalypse na pinaikli mula sa random access memory. Ito ang pundasyon ng makabagong komputasyon dahil kaya nitong mag-imbak ng datos habang ginagamit. Parang pansamantalang memorya sa utak, mabilis mong makuha ang mahalagang impormasyon nang hindi naghahanap sa malalim na imbakan. Kaya tumatakbo ang video sa computer mo kahit bukas ang ibang tab. Mahalaga ang memorya at kailangan ng AI data center ng marami nito. Ito ang nag-ambag sa patuloy na krisis sa memorya na nagsimula noong 2024 at nagpapatuloy pa rin hanggang sa simula ng 2026. Malaking problema ito para sa gumagawa ng PC dahil pwedeng gumana ang computer kahit walang discrete GPU, pero mahalaga talaga ang RAM. At ang malupit na irony dito ay dati itong isa sa pinakamurang bahagi kapag gumagawa ka ng custom na PC. Noong kalagitnaan ng 2025, nasa 10% lang ng kabuuang gastos ito. Ngayon, higit doble na ang itinaas ng presyo. Si Steve Mason ang General Manager ng CyberPower PC, kumpanyang gumagawa ng custom na PC. Negosyo tulad ng sa kanya ang unang nakaranas ng matinding epekto ng AI sa supply chain at ng direktang pagpasa ng dagdag gastos sa mamimili. Sinabi niyang sinisingil kami ng presyo na halos 500% mas mataas kaysa ilang buwan dati.
Si Kelt Reeves at ang kanyang custom PC na negosyo, ang Falcon Northwest, ay nakakaramdam din ng parehong hirap dahil ang ilan sa kanyang mga high-end na modelo ay tumaas mula sa humigit kumulang P5,000 at 800 hanggang sa humigit kumulang P7,000. Sabi niya tungkol sa lahat ng ito, hindi ito isang bubble na dulot ng mga consumer. Walang umaasang mabilis lang itong lilipas at matatapos agad. Tulad ng iba pang usaping ekonomiya, pumapasok tayo sa domino effect at mabilis na chemical reactions. Ang pagtaas ng demand para sa mga komponenteng ito sa larangan ng AI ay nagtutulak pataas ng presyo sa consumer market. Mataas ang benta ng AI kahit mababa ang consumer market, kaya naniniwala ang mga kumpanyang tulad ng Micron at Nvidia na ang kinabukasan ay nasa AI. Dahil dito, nababawasan ang focus nila sa consumer, nililimitahan ang supply at tumataas ang presyo para sa mga PC maker. Panalo lang dito ang mga kumpanyang gumagawa ng memory chips. Tuwang-tuwa sila. Sabi ng International Data Corporation, posibleng tumaas ng 28% ang kita ng industriya ng chip na magdadala ng dagdag na $1 trilyong na kita. Hindi inasahan ng mga eksperto na maaabot agad ang mga numerong ito. 4 na taon pa nga bago ang 2030, narito na tayo ngayon. Habang tumataas ang demand sa processing at memory chips, tumataas din ang presyo ng NAND flash memory chips na ginagamit para sa pangmatagalang memorya. Mas marami pang detalye tungkol sa kaguluhan mamaya. Ayon sa TrendForce, consultancy mula Taiwan, higit 10% ang demand kaysa supply ng memory chips, mas malala pa sa inaasahan ng marami. Particular, ang AI ang nagpapataas ng demand para sa Dynamic Random Access Memory o Dynamic Random Access Memory. Ayon sa TrendForce, posibleng tumaas ng 40% ang presyo ng Dynamic Random Access Memory sa susunod na quarter. Pero bakit kailangan ng AI ng malaking memorya? Sulit sagutin ang tanong na, yan habang iniintindi natin ang kaguluhang ito. Ang generative AI model ay sinasanay gamit napakaraming datos na kailangang itago at ma-access lagi. Kung wala ang mga memoryang ito, hindi gagana ang mga sistemang ito. Sabi ni Sanchit Virgoja, Chief Executive Officer ng Greyhound Research, binago ng AI ang mismong kalikasan ng demand. Ang training at inference system ay kailangan ng malaking memory, mataas na bandwidth, at malapit na koneksyon sa compute. Hindi ito pwedeng bawasan nang hindi naapektuhan ang performance. Ibig sabihin nito, ang mga issue sa supply na nakikita natin ay lalo pang lalaki habang lumalago ang AI industry. Dahil habang nagiging mas komplikado ang mga modelo para manatiling kompetitibo, mas lumalaki at mas nagiging masalimuot ang mga dataset na kailangan para sanayin ang mga ito. Mas lumalaki ang pressure sa supply ng memorya na nagdudulot ngayon ng problema sa AI industry dahil sa tinatawag ng mga eksperto na memory wall. Nangyayari ito kapag mabilis ang performance pero kulang sa memorya. Malamang na magpo-focus ang mga kumpanya ng chip sa paggawa ng mga bagong chip para matugunan ang pangangailangan ng AI na muli ring mag-aalis ng mga resources mula sa mga produktong pambenta sa mga consumer. Ayon sa ilang pagtataya, nasa 40% ng paggawa ng RAM sa buong mundo ay nakalaan lang sa isang AI project mula sa isang kumpanya, ang OPEN AI Stargate Project. Plano nilang mag-invest ng 500 bilyon sa AI infrastructure sa United States, pero kakailanganin pa rin nila ng mas maraming memory para dito. Mas malalim na sinaliksik ng life hacker ang presyo ng RAM at nakakagulat ang resulta. Ang 32GB double data rate 5. Trident Z5 ng G-Skill ay tumaas mula $110 noong Agosto hanggang 360 pagsapit ng Disyembre. Ang 64GB na bersyon ay biglang tumaas mula $170 hanggang $640 at ang 16GB RPGOS V ay tumaas mula $46 hanggang $105. At iyan ay noong Disyembre 2025 pa lang. Lalong lumala ang mga presyo mula noon. Sobrang swerte mo kung makakahanap ka ng RAM na below $100 ngayon, lalo na't tumataas pa ang presyo ng GPU at RAM. Talagang may sense na pagkatapos ng AI boom, ang mga solid-state drive o SSD naman ang magiging sobrang mahal at hindi na kayang bilhin ng karaniwang tao. Para bigyan ka ng mabilisang paliwanag, magkaiba ang memory at storage pagdating sa mga computer. Ang RAM ay memorya na gumagana lang kapag naka-on ang computer at ito ang tinalakay natin sa video na ito. Ginagamit ang SSDs bilang storage na nagtatago ng data kahit walang kuryente o matanggal sa computer. Para sa perspektiba, ang RAM ng laptop mo ay karaniwang 4, 6 o 8 GB habang ang solid-state drive ay kadalasan 500 GB. Ngayon, isipin mong AI system na tuloy-tuloy kumakain ng data. Kaya kailangan ng maraming drive
para i-store lahat. Kaya tumataas ang demand. Tumaas din ang presyo ng SSD. Kunin mo na lang ang Lex RNM. 7-0 SSD. P66 noong Oktubre 2025. Naging P100 at 18 pagkalipas ng isang buwan. Tapos bumaba ulit sa P50. At ito pa lang ang simula ng matinding pagtaas ng presyo ng SSD. Kapag tiningnan mo ang mga SSD na may mas mataas na storage, makikita mo ang madilim na hinaharap kung gaano na magiging hindi abot kaya ang mga PC components. Ang 4TB na version ng Western Digital Black SN 850X SSD ay aabot ng mahigit $1,000 sa Best Buy. Kung makakakita ka man, medyo mas mura ng kaunti sa Newegg pero higit 500 pa rin ang magagastos mo. Gusto ng mga AI data centers ang mga gamit na ito at kapag nakuha nila, ibig sabihin ay hindi mo na makukuha. Halos 9,000 AI data centers na ang gumagana sa mundo. At inaasahan ng eksperto na 3 beses pa itong dadami pagdating ng 2030. At iyan ang nagpapaliwanag kung bakit nawawala ang mga hardware. Pero ang malupit na irony ay halos 80% ng mga data center na ito ay itinayo sa mga lugar na masyadong mainit o masyadong malamig para sa mga hardware na kanilang kinukuha. Kaya hindi rin ito tumatakbo ng maayos. Gumagana ang mga data center sa pinakamainam na temperatura na 64 hanggang 80 degrees Fahrenheit. Sa 8,800 na data center na gumagana ngayon, 7,000 dito ay itinayo sa mga lugar na wala sa Goldilocks zone. Ibig sabihin, hindi pa nila nagagamit ng buo ang teknolohiyang kayang pagandahin ang iyong karanasan sa laro. Ano nga ba ang layunin nito? Sa mundong hawak ng bilyonaryo ang PC market at napapabayaan ang mga gamer, cloud na lang ang natitirang opsyon. Kahit pinalabis ang ulat na sinabi ni Jeff Bezos na nasa cloud lang ang hinaharap, mukhang lilipat pa rin ang ating personal computing power sa mga data center. Habang nagiging digital ang mundo, mas lumalakas ang kontrol ng service provider sa ating mga gawain. Hindi na tayo bibili ng memorya, uupa na lang, at kung taasan nila ang presyo o bawiin ito, wala tayong magagawa. Dalawa lang ang posibleng paraan para makalabas dito. Una, regulasyon ng gobyerno sa AI industry. Pero, aminin natin, hindi naman kilala ang mga politiko sa pagpigil sa nagpopondo ng kanilang kampanya. Isa pa, tuluyang bumagsak ang AI bubble. Kapag nangyari yon, pwedeng madamay ang ekonomiya ng Amerika dahil sa ilang padalos-dalos na pustahan. Ngayon, panoorin mo ang totoong dahilan kung bakit tumataas ng todo ang presyo ng RAM at lalo pang lumalala. O kaya, panoorin mo na lang ito.